Samantala, nakatakda pong magbigay ng kanyang talumpati ang Pangulong Benigno S. Aquino III sa kasalukuyang ginagaganap na proclamation rally ng Team Pinoy. Balikan po natin ang ating kasamang si George Mandola. Kathy, at sa mga oras na ito ay nakatakda ng magsalita ang Pangulong Benigno Aquino III dito sa Plaza Miranda. Pakinggan po natin. Speaker Sunny Belmonte, talaga namang napakahusay na leader natin sa Kongreso. Ating campaign manager, Senator Frank Trilon. Ating party president sa Liberal Party, Secretary June Abaya. Siyempre, di tayo mabubuo dito kung wala yung mga party president, ating mga kaalyadong partido sa pangunguna ng Nacionalista Party ni Senator Manny Villar. Ang Nationalist People's Coalition, pangunguna po ni Congressman Henry Coangco, nandiyan po sa pandalikod. Ang Akbayan po, ang Akbayan po, siyempre kilala po nyo si Ronald Llamas, pero hindi po siya ang Pangulo. Si Arlene Santos po ang National President ng Akbayan. Ating po mga kasamaang senador, kongresista ngayong gabi. Pero kung papayagan po nyo, alam po nyo, mahirap naman talagang mangampanya sa buong Pilipinas. At pag natapos na po yung kampanya, yung paggawa, importante po yung kumakatawan sa atin para talagang mabilis ang pagtahak natin sa tuwid na landas. Hayaan yung batiin ko, ilang po sa kanila. Siyempre, nandiyan po ang magsusugod, nagsusugod at magsusugod pa muli ng pagtahak natin ng tuwid na daan sa Kapikulan, lalo na sa Albay, si Governor Joey Salceda. Sa ARM po, nandiyan si Governor Mujib Hataman. Sa Maguindanao, nandito po si Governor Toto Magundadato. Sa Pangasinan naman po, nandiyan si Nani Braganza. Sa Nueva Ecija, nandito po yung nakakatanda kong kaklase, si Mayor J. Vergara ng Camaratuan. At marami pa akong iba, kaya lang ako may time limit rin. Pasensya na po, pero sa susunod kayo naman po mabatiin natin. Makasaysayan po ang Plaza Miranda, hindi lamang po para sa Partido Liberal, kundi maging sa bawat Pilipinong naghangat na mamayani ang demokrasya, katarungan at kaunlaran sa ating bansa. Mahigit 4 na dekada na ang nakalipas mula ng binulabog ng pagsabog ang dapat sana'y mapayapang proklamasyon ng senador ng 8 kandidatong liberal. Kabilang sa 9 na nasawi ang isang 5 taong gulang na bata. Ano kayang kinabukasan ang pinangarap niyang makamtan? At ngayon pong gabi, nakatungtong tayo sa plasang diniligan ng kanyang dugo. Anong mga pangarap naman ang ipinupunda natin para sa kabataan ng kasalukuyang henerasyon? Marahil nga'y may tuturing natin na isang pagbabalik tanaw at pagpupugay ang pagtitipon natin ngayon. Isang selebrasyon ng sakripisyo at inspirasyon ng sambayanang patuloy na buwabangon at umaarangkada sa kabila ng mga pagsubok at trahedya, sa kabila ng dating baluktot at walang saysay na pamamahala, sa kabila ng mga huwad na pangakot, 9 taon ng kalbaryo at pagdurusa. Sagisag itong hindi napunta sa wala ang pagbubuwis ng buhay ng 9 na katao sa Plaza Miranda. Sagisag itong nasugatan man tayo, napilay, pilit man nilang pinapatumba ang diwa ng Pilipino, hindi po tayo sumuko. Humugot tayo ng lakas sa isa't isa. Pinigaan natin hanggang sa pinakahuling patak ang ating pawis, pagod at determinasyon. Tumayo tayo't hindi nagpadaig sa pagdududa at negativismo. Wala pong duda. Bumangon na po tayo. Pumalag tayo at sa huli, nagtagumpay tayo. Ngayon, meron tayong isang lipunan bukal ng pag-asa at maunlad na kinabukasan. Ngayon, meron tayong isang bansang binuo ng inyong pagkakapit-bisig at nagkakaisang tinig. Ngayon, meron tayong isang Pilipinas na tinitingala ng buong mundo, maliban sa isang bansang malapit sa atin,
At kayong mga kaharap namin ngayong gabi, dito sa Plaza Miranda at sa buong Pilipinas, kayong hindi nagsawang pumanig sa tapat, sa mabuti at sa tama, kayong handang magbukas ng puso sa inyong kapwa, kayong hindi lumilihis sa tuwid na landas. Kayong aming mga boss, kayo ang gumawa nito. Ang tanong po ngayon, magpapatuloy ba ang mapayapat mabungang biyahe natin sa tuwid na daan? O isusuko na lamang natin ang lahat ng ating tagumpay sa mga nagnanais tayong iligaw sa masukal na ruta ng katiwalian? Sa kamay ng ilang nagpalit nga ng kulay ng baro, pero ang budi naman ay nakasampay pa rin sa dating baluktot na kalakaran. May mga nagsasabing madali raw makalimot ang Pilipino. Napaulit-ulit lang daw tayong nabibitag sa pagkakamali dahil hindi raw tayo natututo sa mga bangungot ng ating kasaysayan. Hindi po ako naniniwala rito. Gusto ko po sanang subukin ang talas na memorya ng ating mga boss ngayong gabi. Sino kaya ang nakalimot na? O nakalimutan na ba ninyo ang fertilizer scam, ang NBN ZTE at siyempre yung pinakapamosong Hello Garci scandal? Nakakalimutan na ba ninyo ang mga segunda manong chopper o helicopter sa PNP at ang nakaka-high blood na pagbaha ng kape sa Pagcor? Nakakalimutan na ba ninyo bigas na dapat sanang bubuhay sa magsasaka pero dahil sa sobrang pag-angkat na hindi naman pinakinabangan ay utang lang ang binuhay? Nakakalimutan na ba ninyo ang midnight appointee sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, lalo na ang dating Chief Justice na pinatalsik ng sambayanan? Hindi po natin ito kailanman dapat makakalimutan. At hindi tayo papayag na maulit pa ito. Tandaan po natin, nariyan pa rin ang ilang mga alipores ng nakarang administrasyon at ang mga kauri nila pareho pa rin ang estilo. Hindi pa rin nagbabago ang ugali. Alam po nyo, sa tuwing magbubukas tayo ng bibig, agad nila tayong sinisiraan. Gaano mang kababaw para lang mapansin sila. Minsan nga, pilit pa silang naglalagay ng salita sa bibig natin na para bang mayroon pa silang maloloko sa harap ng tinatamasa nating pagbabago. Halimbawa na lamang ay itong 6.6% GDP growth ng ating ekonomiya sa 2012. Habang pinupuri tayo ng makarating bansang bilib na bilib sa atin, agad namang naging high ang mga dating nasa pwesto. Ang bukang bibig nila, mas malaki daw sa kanila dahil 7.9% daw ang nagawa nila. Tanong ko po, ahanin mo ang ganong numero kung isinangkalan naman ang kinabukasan para lang may maipakitang drawing sa papel. Tulad po natin ito sa pagtatayo ng negosyo, tsak na hindi naman kikita. Ang tsak lang po, baon tayo sa utang na walang katuturan. Sa paggugol na mali, maaaring ang tumaas na 1/4 ang GDP growth, habang sa susunod naman ay garantisado ang pagsamaan ng ekonomiya at pagdurusa dahil sa mga kailangang bayarang dapat sana'y hindi na inutang. Ganyan po talaga kung politika lang at pansariling kapakanan ang laman ng isip at hindi ang totoong pakinabang sa mamamayan. Kung talagang may nagawa sila para sa taong bayan, bakit sa loob ng 9.5 taon panay mga poster at tarpaulin lamang ng kanilang muka na may salitang cares ang naibalandra nila sa mga lansangan? Habang sa ating 2.5 taon na ipagawa natin ang Araneta Quezon Avenue Underpass, ang mungkahi po nilang gastos 694 million pesos para sa proyektong ito. Ipinagawa po natin ito sa halagang 430 million pesos, 100 days ahead of schedule pa. Napailawan din natin ang halos 7,000 sitio na dati gasera lang ang tanglaw sa dilim kung meron man. May sasara na natin bago matapos ang taon ang backlog na 66,800 na silindaralan. Napipinto na ang ating pagiging self-sufficient sa bigas at na-enroll na natin ang mahigit 82 milyong Pilipino sa PhilHealth. Napakalaki po. Salamat po. Napakalaki po talaga ng pagkakaiba. Wala tuloy akong ibang masabi kundi ang lakas naman ng loob ninyong magkumpara. Sabi nga nung nakakabata kong kapatid, naman, huwag na po tayong magulat sa mga propaganda at pangungontra ng iba.
lalo na ngayong papalapit ng eleksyon. Huwag na po tayong magtaka kung may magpapalabo. Sasabihin nilang bahagi sila ng tuwid na daan, pero kapag tumalikod ka, ayun, at nakatawid na sa kabilang bakuran, tinitibag ang mga reformang iyong nasimulan. Sasabihin ng iba po, kaibigan ninyo kami, kasangga ninyo kami sa tapat na pamamahala, pero hindi ka pa nalilingat. Binabatikos na ang iyong prinsipyo at paniniwala. Minamaliit at binabahira ng agam-agam ang lahat ng iyong positibong nagawa. Bakit ba sila kontra ng kontra sa ating agenda? Marahil po, ayaw lang magkaroon ng 21,800 na pabahay para sa ating mga sundalo at pulis. Phase 1 pa lang po yan. Sa araw na ito, tinatayang 14,000 sa 31,200 na tahanan sa Phase 2 ng proyekto ito ang naipagawa na. Baka po ayaw nilang maging matagumpay ang Framework Agreement on the Bangsamoro. Ayaw yata nilang maging mapayapa ang Mindanao. Ayaw nilang mabigyan ng pagkakataong umangat ang antas ng buhay ng halos 4 milyong Pilipino, katumbas ng tinatayang 20 milyong mamamayan na benepisyaryo ng ating Pantawid Pamilya Program. Ayaw nilang manaig ang tuwid na daan. Ayaw nilang pumanig sa taong bayan. Ang balak nila, imaniobra ang pamahalaan pabalik sa lumang sistema. At ang tanong ko po ngayon sa aking mga boss, hayaan ba ninyong mangyari ito? Baka hindi ho nila narinig dahil iba ho doon, baka may edad ng konti, baka pwede nyo lakasan. Hahayaan ba nyo? Salamat po. Ngayong gabi po, malinaw kung nasa ang panig ang 12 kasama natin sa entablado. Nagmula man sa iba't ibang partido, samahan, katulad natin silang bukas ang puso at isip na magambag para sa pinakamainam na solusyon. Kahit pa alam nilang sangkaterba ang kakaharaping problema, nagkusa silang sumama sa atin, bitawan ng mga personal na interes at tumulong para makaubo ng isang alyansang sabay-sabay na sasagwan tungo sa isang direksyon. Ilan sa kanila ay nakatrabaho ko at nilabanan ang dating administrasyon. Ang iba naman ay nagpapakitang ginas na sa kanilang posisyon at tumugon sa panawagan ng taong bayang maglingkod sa mas mataas na panawagan. Sama-sama po nating salubungin ang Team Pinoy, mga Pilipinong tunay na tuwid sa daang matuwid. Una po sa ating listahan, si Senador, o magiging Senador sa tulong po nyo, Edgardo Sani Angara. Isa po sa pinakabata at pinakamasigasig nating kongresista. Handang-handa na niyang itawid ang talino, idealismo at napatunayang serbisyo mula sa Kongreso patungong Senado. Sa pagsulong ni Sani sa edukasyon, turismo at kalusugan, sama-sama nating isisigaw na talaga namang Anggara ng Pilipinas. Ang susunod ko pong papakilala sa inyo, obvious pong hindi ko anak. At malamang naman talaga hindi ko pamangkin. Mas mukha kong classmate. Pinsan ko po si Bam Aquino, ang pambato ng bagong henerasyon. Nasa dugo na niya ang pagsiservisyo bilang youth leader at social entrepreneur. Kaliwat kanan na natanggap niyang parangal mula sa pagiging pinuno ng National Youth Commission hanggang sa microfinance na nakakatulong sa maliliit na negosyo, kitang-kitang na kay Bam, bida ang mamamayan, lalo na ang kabataan. Ito po ay nakasama ko sa Kongreso at sa Senado. Ang susunod ay papakilala ko sa inyo, si Alan Peter Cayetano. Okay. Thank you po. Kumpanyero natin sa Senado. Kay Alan, walang lugar ang katiwalian sa pamahalaan mula sa ZTE-NBN deal hanggang sa pambababoy sa swine dispersal, masinsinyang inibig mga anomalya ng dating administrasyon. Bilang lingkod bayan, itutuloy ni Alan ang kanyang krusada para sa katotohanan. Susunod naman po,
Isa na naman namin nakasabay sa Kongreso at sa Senado, walang iba kundi si Chis Escudero. Ang boses ng taong bayan sa Senado. Sa pagpapamalas na sikasig at talino sa pagsiservisyo at sa pagsupil ng tiwali sa gobyerno, walang katiwaliang makakalusot, hindi tayo mapapaikot habang tinutugis natin ang katotohanan sa Senado. Magiging maunlad ang kinabukasan ng mga Pilipino, mapapataba pa ang puso nating lahat. Si Risa Hontiveros, laging naninindigan para sa magandang laban. Itutuloy ni Risa sa Senado ang krusada ng mabuting pamamahala at pagsulong sa karapatan ng kababayan at ng mga higit na nangangailangan. Napakasikat pong personang si Risa. Pwedeng nagkaroon ng glamoroso at mas tahimik na buhay sa harap ng kamera, pero habang inaarugan ng nag-iisa ang kanyang mga anak, pinili pa rin niyang makasangga natin. Nasa panig po lagi siya ng mga madalas maiwan sa laylayan upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa lipunan. Risa Hontiveros po. Ipagpapatuloy din po ni Loren Legarda ang kanyang mga advokasya para sa kababaihan, kalikasan at kalusugan. Marami rin pong di nakakaalam na sa likod ng kanyang kagandahan at sa kabila ng napakaraming batas na kanyang inakda, isa rin siyang Lieutenant Colonel sa Reserve Forces ng ating sandatahang lakas at tapat na kaibigan ng ating mga kapatid na Muslim. Loren Legarda po. Ang pinakamagalang nga pong kandidato sa buong Pilipinas, si Grace Poe. Ang hinirang nating chairperson ng MTRCB, tumindig si Grace para ipagpatuloy ang pagiging tinig at tagapagtanggol ng masa. Minana po niya kay daking ang kababaang loob at malasakit sa taong bayan. Bilang dating preschool teacher, alam niya ang mga pangangailangan at hangarin ng ating kabataan. Sa Senado, ibabandera rin niya ang sining at kultura, ibibida niya ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Grace Poe. Siyempre kasama rin natin si Jambi Madrigal na diretso sa salita, diretso sa gawa, mahal ang mahirap, galit sa kurap. Walang takot ay pagpapatuloy ni Jambi sa Senado ang pagsupil sa korupsyon upang isulong ang mga batas para sa kababaihan, kabataan at kalikasan. Subok na po siyang kakampi natin sa daang matuwid. Jambi Madrigal. Susunod ko naman po pakikilala sa inyo ay si Ramon June Magsaysay Jr. Siyempre po nakakapit na sa kanyang pangalan ng paglilingkod bayan. Tinitingala ng marami si June dahil sa di matatawaran niyang kontribusyon sa pamahalaan, lalo na sa sektor ng agrikultura, negosyo at kabataan. Tulad ng kanyang paglalantad sa fertilizer scam, sinisiguro ni June Magsaysay na walang puwang ang mga tiwalit mapang-abuso sa gobyerno. Muling tinatawag ng Senado ang tunay na Magsaysay na hindi nagpapasilaw sa kapangyarihan. Siya po ang magsisilbing konsensya at kuya ng ating mga senador. June Magsaysay. Si Coco Pimentel po, baka hindi po nyo alam. Medyo mahina ho ito sa pag-aaral, BS Math ang kinuhang kurso at hindi lang ho cum laude at nakuha. Pumasok ng law school at medyo nakontento na ho naging bar top notcher kung di ako nakakamali. Si Coco Pimentel po, respetadong abogado at lingkod bayang alagad ng katotohanan. Sa 6 na taong pinagkaloob sa kanya, 1 taon, 10 buwan lang ang pinanungkalan niya. Sipin po yun, binigyan niyo ng 6 na taon, binigyan ng kung sino man, 1 year and 10 months lang. Sipin na lang po natin, kung naging buo ang panahon ng kanyang pagsiservisyo, pwede pong mas marami pa ang nagawa niya. Alam po nyo, nung hindi nga siya pinanad at nadaya, pwede pong tumakbo na lang siya para sa ibang posisyon at mag-withdraw ng protesta. Nakapagsilbi agad sana siya kung naghabol siya ng ibang pwesto.
Pero para sa kanya, kailangan manindigan, kailangan manaig ang tinig ng taong bayan, kailangan makamtan ang katarungan. Ipagpapatuloy niya ang laban ng kanyang ama ukol sa lokal na pamahalaan. Huwag po natin kakaligtaan, Coco Pimentel. Si Sunny Trillanes, isang magiting na sundalo. Masigasig na miyembro ng Senado. Kauna-unahan ho yatang naghiring sa na mas madalas. Tama ba yun, Sunny? Sa kanya, una lagi ang kapakanan ng taong bayan. Sino mang tiwali at mapangapi, talagang dadaan muna kay Sunny. Sunny Trillanes, huwag po nating kalimutan. Si Cynthia Villar. Okay. Thank you sa inyo po. Si Cynthia Villar, ang ating Mrs. Hanep Buhay. Mula Kamara, ihahatid niya sa Senado ang pagbibigay hanap buhay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga inang nangangailangan. Alay niya ay biyaya sa mga walang-wala. Gagawing hanep ni Cynthia ang buhay na mas marami pa nating kababayan. At idagdag ko lang po, nung sa po bilang may bahay ng ating dating Speaker Manny Villar, no, ako po'y bagong kongresista, tumayo po parang, wag mamasabihin, parang ina na rin po namin. Nag-aruga, nagturo po, at masasabi ko sa inyo, ni kailanman hindi ho baluktot magsalita ang Cynthia Villar. Maasahan ang kanyang salita. Sila po ang 12 tiyak nating tweet sa daang matweet. Galing po sa unang listahan ng 40. Sa tulong ng lahat, hinimay po natin ang kanilang makakayahan at pagkatao. Binuo po natin ang mga kasama sa ating agenda ng pagsugpo sa katiwalian at pagangat ng kabuhayan ng ating mamamayan. Pinagbuklod po natin ang mga taong bayan muna bago sarili ang iisipin. Total naman po ay pinag-uusapan na natin ang tweet na landas. Magpapasalamat na rin po tayo sa isa pang tunay nating kasangga. Narito po tayo ngayon dahil sa kagandahang loob ni Mayor Fred Lim. Alam nyo, isa pang tunay na action star ng buhay. Hindi po katang-isip ang mga benepisyong nadala niya sa Maynila. Hindi lang po siya nagtayo ng mga ospital. Ginawa pa niyang libre ang pagpapagamot para sa mga mahirap. Tsaka sa totoo lang po, kung minsan po gusto ko magpa-seminar kay Mayor Lim, paano mo man napagawa? Dahil pwede naman o isang floor lang eh. Tatawaging ospital, yung ma-accommodate 4 na tao, libreng ospital. Pero kay Mayor Lim po, maraming palapag ang kanyang mga ospital na naipatayo. Ako po'y nagbabalita lang ng totoo. Sa aking mga boss, sa darating na Mayo 13, muli tayong haharap sa sangandaan. Nakaatang sa ating mga balikat kung aling landas ang tatahakin ng ating bansa. Kukunin ba natin ay ang mga tutulong para lalo pang pabilisin ang pagbabago ng ating lipunan? O ang kukunin ba natin ay ang mga pilit na hahadlangan ang pagbabagong minimithi natin? Dito sa atin, ating tutok ang katuparan ng ating mga pangarap. Sa kabila naman po, lahat na yata ng punto ng kompas sinaklaw. Lahat ng latak na lumang sistema isinama. Saan po kaya tayo pupulutin kung ganong naghahatakan sa saliwang direksyon ang pipiliin nating mga kasama? Mailan sa kanila nagsasabing nilalabanan namin ang katiwalian. Matanong ko lang po, kung ganoon, bakit ninyo kakampi ngayon ang mga tagapagtanggol at nakinabang sa nakarang administrasyon? Ano po ba talaga ang pinaninindigan nyo? Ang bawat posisyon po sa Senado ay mahalaga sa ating isinusulong na agenda. Nasaksihan po ninyo itong noong impeachment trial, kung saan mapalad tayong may 20 senador na nanindigan
para matapos na ang pang-aabuso sa ating hudikatura. Ang mga nagawa natin, patunay na hindi imposibleng maabot ang ating mga atikain. Nakamtan natin ang na ito sa loob ng 2.5 taon. Natural po ang kasunod na tanong. Bakit hindi nila ito nagawa sa 9.5 taon na lumipas? Bakit napabayaang magdusa pa ng halos 1 dekada ang mga kababayan nating pwede palang nairaos na? Ilan kaya ang napagaling o hindi na napalala ang karamdaman kung ang mga PhilHealth beneficiaries ay nai-enroll na noon pa? Ilan kaya sa mga kabataang kung nakatanggap ng pantawid pamilya ay nakagraduate na sana? Lahat ng tinatamasa natin sa kasalukuyan pwedeng nakuha na natin noong nakaraang dekada. At ito na naman po silang mga nakinabang sa dating bulok na sistema. Umaasa sa boto ninyo. Umaasang malililang na naman tayo sa kanilang mga pangako. Magpapaloko pa po tayo? Marami pa po tayong nais na ihatid sa makabuluhang programa o na makabuluhang programa sa bansa. May mga kababayan pa rin po tayo nangangailangan galing at naghahangad ding mabigyan ng pagkakataon para itimon ang sarili nilang kapalaran. Hindi ko po ito kayang gawing nag-iisa. Kung nais natin magtuloy-tuloy ang pagbuhos ng mabubuting pangyayari sa ating bansa, kung gusto nating magpamana ng makabuluhang kinabukasan sa ating mga kabataan, kung gusto nating dumami pa ang mga positibong bunga ng ating tuwid na daan, kailangan dalhin natin ang buong Team Pinoy sa Senado. Sila ang 12 kasama natin sa Team Pinoy. Buong-buong maharap sa inyo ngayong gabi at hindi liliban o tatanggi sa panawagan nating ituloy ang krusada ng katapatan, katarungan at malawakang kaunlaran. Kompleto silang tumitindig dito sa Plaza Miranda sa dambana ng demokrasya at kalayaan bilang tanda ng kanilang panata sa mamamayan. Hindi sila magnanakaw, hindi nila ipagkakanulo ang tiwala ng sambayanan at lagi nilang isasaalang-alang ang inyong kapakanan. Nanunumpa ang buong Team Pinoy na isa lamang ang kanilang pinapanigan sa panig ng tapat na pamahalaan, sa panig ng tuwid na daan, at syempre sa panig ninyo ang nag-iisa naming mga boss, ang taong bayan. Sa pagtatapos po, may mga nagtatanong ho sa akin, medyo dumadalas, paano pagdating ng 2016? Anong solusyon natin? Baka naman temporaryo lang ang nangyayari sa atin. Ang parati kong sagot, kaya tayo nagbago dahil sa ating mga boss. At ang mga boss natin ang susi para maniguradong pagbabagong to ay mananatili maski pagdating ng panahon na ako po'y nagretiro na. Yan po ang paniniwala ko po, buo ang tiwala ko sa inyong lahat. Tuloy na tayo dito sa tuwid na landas. Magandang gabi po, maraming salamat sa lahat. Okay mga kaibigan, katatapos-tapos lang ng mga pahayag nitong si Benigno S. Aquino III para sa lahat ng mga kababayan natin nagtungo dito sa Plaza Miranda sa formal na proclamation rally o formal na kick-off ng campaign ng Team Pinoy dito po sa lungsod ng Maynila. Ilan lamang sa mga binanggit o mahalagang punto na binanggit ng Pangulo ay huwag sanang makalimot ang taong bayan sa mga nakarang scam o mga anomalya na bumalot sa administrasyon noong bago siya maupo sa pagkapangulo. At umano'y huwag maniniwala sa mga paninira ng ilan na dahil lamang sa 6.6 sa GDP growth ay binabaliktad pa ang kanyang administrasyon ngayon. At patuloy, nangako rin ng Pangulo na patuloy nitong iaabot ang tulong ng gobyerno sa mga mahihirap, lalo na sa pagpapalawak ng healthcare coverage para sa mas nakararaming Pilipino. At panghuli sa binanggit ng Pangulong Aquino, ang Team Pinoy ay mga tunay na Pinoy sa daang matuwid at kinakailangan dalhin ang buong Team Pinoy sa Senado. Dahil ang mga ito ang naniniwala sa panig ng tuwiran. Ito po ang pinakasukdulan ng proclamation rally ng Team Pinoy dito po sa Plaza Miranda. Sa mga oras ito, si Noel Cabao na nagbibigay ng awitin
para sa mga nagsidalo po dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si George Bandola. Back to studio. Maraming salamat, George Bandola.